Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Anghel. Taong 1991. Probinsya ng Aklan. Si Anghel ay sinilang sa isang pamilyang kilala bilang mahusay na manggagamot. Tubong sikihor ang ama ng binata. Samantalang ang ina naman ay mula sa probinsya ng Cebu. Namuhay ang mga ito ng matagal sa probinsya ng Siquijor bago tuluyang lumipat sa karatig probinsya ng Siquijor. Sa kasamaang palad, hindi umayon sa kanila ang swerte. Dahil walang makitang hanap buhay ang ama ng binata sa lugar. Bagaman may kaalaman sa panggagamot, hindi nito ginamit ang kakayanan para kumita ng pera. Ang dahilan ng ama ni Anghel, ang kakayanang taglay niya, ay para makatulong sa iba at hindi para sa pansariling kapakanan. Bagay na palaging ipinapaalala ni Mang Tobal kay Anghel. Nag-iisang lalaki sa 6 na magkakapatid. Kaya naman ito ang inaasahan ng ama na magmamana ng kakayanan. Sa murang edad, hinasa ng matanda si Anghel, lalo na sa kumbate espiritual. Nagamit naman ito ng binata noong lumipat na sila sa probinsya ng Aklan. Nang mga panahong to, nasa elementarya pa lamang si Anghel. At dahil baguhan sa lugar, wala itong alam sa diyalektong ginagamit ng mga kaklase. Madalas na pagtatawanan dahil tanging Tagalog lamang ang pamamaraan nito sa pakikipag-usap. Umaabot pa sa puntong pati ang mga guro kinukutya ang bata. Ano ka ba namang bata ka? Saan nga ba nanggaling? At simpleng lengguwahe lang hindi mo alam. Mananagalog ka pa. Halata namang laking probinsya ka din . Pinaglululoko mo ba kami dito? Tanong ng isang guro. Natawagin na lang natin sa pangalang Sergorio. Madalas nitong kinukutya si Anghel. Dahil sa pilit itinutuwid ng binata ang dila sa pagsasalita ng lokal na diyalekto. Sa mga ganitong pagkakataon, pinipili na lamang ni Anghel na manahimik. Hindi dahil sa natatakot ito, kundi dahil baka makapagbitaw siya ng salita na maaaring makasakit ng pisikal sa kanyang kausap. Sa mga hindi nakakaalam, si Anghel ay may kakayanang maglapat ng sumpa nang hindi hinahawakan ang isang tao. Ang tawag ng iba sa ganitong kakayanan, dilang linte, o sa Tagalog ay dilang kidlat. Ngunit ang talagang tawag sa ganitong uri ng kakayanan, malediksyon. May 2 uri ang kakayanang ito, masama at mabuti. Nakadepende na lamang sa taong nagbibitaw ng kung anong sumpa ang ibibigay sa kanya ng taong may ganitong kakayanan. Ngunit ng araw na yun, hindi na napigilan ng bata ang magsalita. Nasa ika-6 na baitang na si Anghel na mga panahong yun. 3 taon na niyang tinitiis ang ganong pagtrato sa kanya ng ibang tao. Mula pa sa mga pinanggalingan nilang lugar. At kung minsan, nasisisi pa nito ang mga magulang dahil hindi sila napipirme sa iisang lugar. Nakatayo si Anghel sa harap ng mga kaklase habang patuloy na ipinapahiya ng guro. Nagtatawanan pa ang mga batang nasa loob ng silid
maging ang mga napapadaang kabataan humihinto upang panoorin ang ginagawa ng guro sa kanya. Uy bata, wala kang lugar sa klaseng to. Hindi, mali. Wala kang lugar sa bayang to. Dahil hindi ka makapagsalita ng diretsyo. Yun lang hindi mo magawa. Paano pa kaya ang ibang mga gawain? Kung ako sa'yo bata, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa paaralang to. Wika ng guro. Patuloy lang ang pananahimik ni Anghel na mga sandaling yon. Habang pilit na pinipigilan ang sarili, hindi nito namamalayang ikinuyom na pala niya ang kamao na kagad namang napansin ni Sir Goryo. O ano? Susuntukin mo ako? O sige, ipakita mo sa lahat ng totoo mong pagkatao. Palibhasa, sa karasan lang naman kayo magaling. Kayong mga taong bundok, hindi kayo tinuruan ng mga magulang mo ng mabuting asal. Muling wika ni Sir Goryo. Sa pagkakataong ito, hindi na nagawang pigilan ng paslit ang kanyang sarili. Nilingon ni Anghel ang guro. Nanlaki ang mga mata nang makitang may kung anong liwanag na lumalabas sa bunganga ng paslit. Nang magsimula itong magsalita. Wag na wag mong idadamay ang mga magulang ko dito. Dahil alam ko sa sarili ko, pinalaki nila ako ng tama. Tandaan mo, Sir Goryo, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Sa oras na ibuka mo ang bunganga mo, maglalabasan ng libo-libong langaw mula dito. At sa tuwing ihahakbang mo ang mga paa mo, kusang mamimilipit ang mga buto mo hanggang sa mabali. At kapag nakadapa ka na sa sahig, dahan-dahan kang lalamunin ng lupa. Wika ni Anghel. Noong una ay walang nangyari sa guro. Ngunit nang tumawa ito, bigla siyang nakaramdam ng pangangati sa lalamunan. Isa-isang naglabasan ang bangaw. Sunod-sunod, hanggang sa hindi na mapigilan. Naglakad ang guro at sa unang hakbang pa lamang, biglang namilipit ang binti nito. Nadurog ang mga buto at nang mapadapa sa sahig, unti-unti nga itong kinain ng lupa. Nagsigawan ang mga kabataan sa silid. Nang lingunin sila ni Anghel, bigla na lang nagsipaghagis ang mga ito sa bandang likod ng silid. Naglakad palabas si Anghel habang nagkakagulo ang mga tao. Umuwi ang paslit at umiiyak na nagsumbong sa ama tungkol sa pangyayari. O anak, anong nangyari, Anghel? Bakit ka umiiyak? Tanong ng ama. Tay, hindi ko po sinasadya. Kasi po sila hindi sila tumitigil sa pagsasabi ng masasakit na salita sa akin. Lalo na po si Sir Goryo. Dinamay pa niya kayo ni nanay. Kasi daw, hindi niyo ako tinuruan ng mabuting asal. Dahil lang sa hindi ako makaintindi ng salita nila. Ganun nakasakit na mga salita ang sinasabi nila tungkol sa inyo Tugon ng paslit. Oh, anong ginawa mo, anak? Muling tanong ng ama. Tay, hindi ko po sinasadyang mapatay si Sir Goryo. Gamit po yung kakayanan ko. Kinain po siya ng lupa, tay. Wika ni Anghel. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Mang Elias na mga sandaling yun. Dali-dali itong nagpunta sa bayan. Sinadya ang paaralan. Nakita nito ang nagkakagulong mga magulang. Maging ang kapulisan ay naroon na sa lugar. Walang nakapagsabi ng totoong nangyari dahil hindi naman nila nakita ang ginawa ni Anghel. Maging ang mga kaklase nito,
hindi rin maalala ang mga nangyari. Nakahinga ng maluwag si Mang Elias. Nang malamang hindi ito napansin ng lahat, dali-daling umuwi ang matanda at kinausap ang asawa. Marta, nangyari na nga ang pilit kong iniiwasan. Nagamit ni Anghel ang kanyang kakayanan. Mabuti na lang at walang nakapansin sa anak natin. Wika ni Mang Elias. Ano na ngayon ang gagawin natin, Elias? Hindi maitatago ni Anghel ang kakayanan niya habang buhay. Darating ang panahong hindi maiiwasan ng anak mo ang ganitong pangyayari. Sa ngayon, hindi pa ito ganong kalakas. Pero nagawa niyang pumatay ng tao. Ano pa kaya kung tuluyan na maging ganap ang kakayanan niya? Tugon ni Aling Marta. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kailangan ko nang ilapit kay Sensyo ang bagay na ito. Alam kong hindi ka sasang-ayon. Pero ito lang ang tanging alam ko na maaaring makatulong kay Anghel. Wika ni Mang Elias. Kung hindi nyo na itatanong, si Tandang Sensyo ay nakakatandang kapatid ni Mang Elias. Biyasa ito sa pagseselyo ng mga kakayanan ng tao. Kagaya na lamang sa pagsara ng ikatlong mata. O kaya naman paggapos ng mga kakayanang hindi nais ilabas ng isang tao. Maliban pa dito, isa ding kinakatakutang mambabarang ang matanda. Kaya hindi gusto ni Aling Marta ang makipagsalamuha sa taong ito. Ano ba yan, Elias? Alam mong ayokong lumalapit ang anak mo sa taong yon. Pasensya na, pero hindi ako makakapayag. Wika ni Aling Marta. At anong gusto mong mangyari, Marta? Lalong lumala ang sitwasyon. Pasensya na din, Marta, pero hindi ko hahayaang mapahamak ang anak natin dahil sa kawalan mo ng tiwala sa kapatid ko. Tugon ni Mang Elias. Kinabukasan, maaga itong bumiyahe papunta sa kinaroroonan ng kapatid. Mabuti na lamang, nakatira na ito sa Antique at doon itinuloy ang kanyang panggagamot. Hapon na nang dumating si Mang Elias sa tahanan ni Mang Sensyo. Napakadami pa ding tao ang nag-aantay sa bakuran nito. Noong una, hindi pa nakilala ng matanda si Mang Elias at sinabihan pa itong umuwi na lamang dahil tinatapos na lang ang mga nakapila at magpapahinga na si Mang Sensyo. Mabuti na lamang, lumabas ang anak nitong si Jacob at kagad nakilala ang tiyuhin. Tiyo Elias, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito sa labas? Tanong ng binata. Sabay aya nito papasok ng tahanan. Hindi ba't sinabi kong hindi na ako tatanggap? Aba, Elias, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? At bakit ngayon ka lang nakadalaw? Wika ng matanda. Pasensya na sa abala, kuya. Mangyari kasi, kailangan ko ang tulong mo. Unti-unti na kasing lumalakas ang kakayanan ni Anghel at hindi ko na alam kung ano pa ang maaari naming gawin. Natatakot akong baka hindi niya kayang pigilan at may mga mapahamak. Tugon ni Mang Elias. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon pa na maaaring mangyari ang bagay na yan? Nagkamali ba ako? Bueno, nasaan ba si Anghel? Nasa bahay. Hindi ko na muna pinapalabas dahil may nangyaring hindi maganda at siya ang may kagagawan. Napatay ni Anghel ang guro niya gamit ang malediksyon. Wika ni Mang Elias. Nanlaki ang mga mata ng matanda at kagad huminto sa ginagawa.
Sinabihan din ito ang kanyang pasyenteng umalis na muna at bumalik na lamang sa susunod na araw. Anong sinabi mo? Nakapatay na si Angel. Alam mo ba ang ibig sabihin nito, Elias? Nag-iisip ka ba? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag mong hahayaang kumawala ang kapangyarihan ng anak mo dahil maaari siyang makapatay dahil lang sa sobrang galit. Ngayon, hindi ko na alam kung paano ako makakatulong sa'yo. Pero Jacob, maghanda ka at bukas na bukas, sasama tayo sa Tio Elias mo. Wika ni Tandang Sensyo. Anong gagawin ko, Manong? Dadalhin ko ba dito si Angel? Tanong ni Mang Elias. Hindi na kailangan. Ako na ang pupunta sa inyo. Isa pa, matagal na din akong hindi nakakapasyal. Tugon ni Mang Sensyo. Dahil gabi na ng mga oras na yon, pinili na lamang ng mga ito na ipagpabukas ang pagbiyahe. Kinabukasan, madilim pa lamang ay tumulak na ang magkapatid pabalik ng Aklan. Medyo mahaba ang biyahe pabalik, kaya inabot sila ng tanghali. Hindi pinapapasok ng ina si Angel dahil natatakot itong baka maulit ang nangyari. Mabuti naman at hindi mo muna pinapasok si Angel. Kailangan siyang makausap ni Manong Sensyo. Magtiwala ka lang, Marta, dahil para naman sa ikabubuti ni Angel ang gagawin ko. Wika ni Mang Elias. Hindi na tumutol pa si Aling Marta. Hinayaan na lamang nito si Mang Elias na gawin ang nararapat. Nasaan ang pamangking ko? Hayaan niyong kausapin ko siya ng sarilinan. Wika ni Mang Sensyo. Naroon sa silid ni Angel. Maaari mo po siyang puntahan doon, Manong. Tugon ni Aling Marta. Pumasok si Mang Sensyo sa silid. Nakitang naglalaro ang bata. Nakatalikod ito sa pinto, kaya hindi kaagad napansin ang pagdating ng tiyuhin. Kumusta naman ang paborito kong pamangkin? Laking gulat ni Angel nang marinig ang boses ng tiyuhin. Kayo po pala yan, Tiyo. Maayos naman po. Kaso, may nagawa po kong hindi maganda eh. Wika ni Angel at bigla na lamang itong umiyak. Huwag mo munang isipin ang mga bagay na yon, iho. Ang mahalaga, nasa maayos kang kalagayan. At isa pa, kasalanan din yon ng mga taong nasaktan mo. Narinig ko ang kwento mula sa iyong ama, kaya alam ko ang totoo. Pero tama ka, hindi nga maganda ang ginawa mo. At masaya kung alam mo yon. Tugon ni Mang Sensyo. Tiyo, pwede bang isama niyo na lang po ako? Kasi ang daming galit sa akin dito eh. Kung ano-ano yung sinasabi nila sa akin, Tiyo. Minsan, sinasaktan pa nila ako. Pagpapaliwanag ng paslit. Ganon ba? O sige, kakausapin ko ang mga magulang mo. Pero sigurado kong hindi papayag ang nanay mo, ha? Ako na po yung bahalang magpaliwanag kay nanay, Tiyo. Basta, isama niyo na lang po ako. Wika ng paslit. Kinausap ni Mang Sensyo ang mag-asawa. Hindi nito inaasahan ang isasagot ni Aling Marta. Gawin mo ang nararapat, Manong. Kung kami lang, wala na kaming magagawa. Hindi kayang kontrolin ni Elias ang kakayanan ni Angel. At malaki ang tiwala ng asawa ko sa iyo, Manong. Kaya kung kailangan mong isama si Angel, sige na,
pumapayag na ako. Tugon ni Aling Marta. Tuwang-tuwa naman si Anghel nang marinig ang sinabi ng ina. Kinagabihan, inayos ng paslit ang kanyang mga gamit. Dahil kinabukasan, aalis na sila pabalik ng Antique. Habang nasa biyahe, kinakausap ni Mang Sensyo si Anghel. Ipinapaliwanag nito ang magiging buhay sa kanyang pangangalaga. Hindi magiging madali ang lahat, Anghel. Alam mong wala kong ibang katuwang, kundi ang manong Hakob mo lang. Pero masaya kung dalawa na kayong makakatulong ko. Gagawin ko ito para turuan kang gamitin ng maayos ang iyong kakayanan. Hindi dapat iselyo ang ganyang uri ng biyaya galing sa Diyos. Bagkus, nililinang at ginagamit sa mabuting paraan. Wika ni Mang Sensyo. Pagkarating sa tahanan, kagad sinalubong ni Hakob ang paslit. Oh, mabuti naman at nakarating na kayo. Ang laki mo na, Anghel ah. Kumusta ka? Tanong ni Hakob. Naayos naman po, Manong Hakob. Medyo nagugutom lang. Tugon ni Anghel. Malapit ang dalawa dahil minsan ding nanirahan si Hakob sa tahanan nila Anghel. Noong bata pa ito upang magsanay naman sa panggagamot, gamit ang kaalaman ni Mang Elias. Nang matapos ito sa pagsasanay, piniling bumalik sa ama upang tulungan ito sa kanyang gawain. Ang mabuti pa, kumain na muna kayong dalawa. Hakob, nakapagluto ka ba ng tanghalian? Tanong ni Mang Sensyo. Oo naman, tay. Alam ko kasing babalik agad kayo eh. At may kutob akong isasama niyo si Anghel. Kaya naghanda ako ng paborito niyang pagkain. Uy, ubusin mo yun ha. Nagkandudulas-dulas pa ako kahapon sa sapa habang nangunguha ng suso. Tugon ni Hakob. Ha? Yun lang pala, kuya. Kung gusto mo, Manong, paramihan pa tayo na makakain. Wika ni Anghel. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng paslit. Naging mas masigla ito, masayahin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting sinanay ni Mang Sensyo ang bata hanggang sa tumuntong ito sa edad na 16 na gulang. Anghel, tulungan mo si Hakob na hakutin yung mga binili nating nyog at gagawa tayo ng lana. Parating na ang mahal na araw. Huhukayin na natin yung mga naunang ibinaon at papalitan naman ng bago. Utos ni Mang Sensyo. Nang mga sandaling to, gamay na ng husto ni Anghel ang kanyang kakayanan at nagagamit na din ito para makatulong sa iba. Dahilan para lalo pang dumami ang nagpapagamot kay Mang Sensyo. Paminsan-minsan, dumadalaw doon si Mang Elias para kumustahin ang anak. Huminto na din ito sa panggagamot. Pinili na lamang na atupagin ang kanilang lupang sakahan na ibinigay ng pamahalaan. Opo, tiyo. Kami na din po ang magkakayod at pipiga. Tugon ng binata. Talaga namang maaasahan kayong dalawa ng Manong Hakob mo. Sayang nga lang at huminto na sa panggagamot ang iyong ama. Pero hindi bale na. Nandiyan ka naman para ituloy ang sinimulan niya eh. Wika ni Mang Sensyo. Napangiti na lamang si Anghel dahil pangarap nitong sundan ang yapak ng ama. Alam ko po yun, tiyo. At wala pong masamang pangarapin ng mga pangarap din sa akin ni tatay. Sige po ha. Haakutin ko na po muna yung mga nyog para pagdating ni Manong Hakob, makapagsimula na kami sa paggayod
Wika ng binata. Naging masaya ang pananatili ni Anghel sa lugar dahil alam nitong may silbi siya at kahit papano kinasisiyahan ng mga tao sa lugar. Nawala na din ang takot nitong baka makasakit ng iba. Ngunit kahit na anong gawin nitong pag-iwas, hindi pa din nawawala ang mga taong sadyang hinahamon ang pasensya ni Anghel. Naganap ang pangyayaring ito nang minsan silang nakidayo ng gamutan sa kabilang bayan. Isinama ni Mang Sensyo ang dalawa dahil biktima ng isang malakas na mambabarang ang pasyente at bahagi ito ng pagsasanay ni Anghel. Kaya namang ginusto din ng binata na sumama. Habang naghahanda, napansin ni Anghel ang isang lalaking panay ang tingin sa kanya. Hinahayaan niya lamang ito. Nagpatuloy sa ginagawa. Sa kalagitnaan ng gamutan, nakita ni Anghel ang parehong lalaking pumasok sa tahanan. At sa pagkakataong yon, lumapit ito kay Mang Sensyo. Wala namang ginawa o sinabi ang lalaki. Ngunit biglang napaangat ang tingin ng matanda. Tinignan nito si Jacob at Anghel. Dito na napagtanto ng binata na may hindi magandang nangyayari. Bigla itong tumakbo palabas ng tahanan. Dali-daling hinabol ni Jacob. Sinunda ni Anghel ang dalawa at nakitang nagpapambuno sa bakuran. Hindi alam ni Anghel ang gagawin ng mga sandaling yon. Kaya nagbitaw ito ng tigalpo upang mapigilan ang lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, pati si Jacob ay tinamaan, kaya hindi nito nagawang igalaw ang katawan. Pambihira ka naman, Anghel. Bakit pati ako dinamay mo naman? Wika ni Jacob. Dali-daling kinalas ng binata ang tigalpo, dahilan para makatakas ang lalaki. Pasensya na Manong Imbis na makatulong, lalo pang lumala yung sitwasyon. Teka, sino po ba yung lalaking yun? Tanong ng binata. Malamang kasama ng mambabarang. Bilisan mo. Kailangan natin siyang habulin. Hindi siya dapat makarating sa mambabarang. Teka, may gagawin ako pero wag kang magsusumbong kay tatay. Tugon ni Jacob. Ano po ba yun Manong? Baka mamaya, malintikan tayo kay Tio Sensyo Tanong ni Anghel. Hindi yan. Basta wag kang magsusumbong Siguradong matutuwa pa nga siya sa gagawin natin Tugon ni Jacob. Wala namang nagawa ang binata, kundi ang sumang-ayon sa plano ng pinsan. Sinunda ng mga ito ang lalaki. Ngunit nahirapan silang hanapin kung saan ito nagpunta dahil wala man lamang naiwan na bakas. Saan natin ngayon nahanapin ang taong yung kuya? Hindi mo nga alam ang pangalan nun Tanong ni Anghel. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi lang sa pangalan pwedeng makilala ang tao. Eto. Tugon ni Jacob. Sabay pakita ng hibla ng buhok na nakuha sa lalaki. Nang magbuno sila, naglabas din ito ng maliit na buho ng kawayan. Nanlaki ang mga mata ni Anghel nang makita ang laman nito. Maliit na uwang? May alam ka din pala sa barang kuya? Tanong ng binata. Malamang, mambabarang ang tatay ko, di ba? Tugon ni Jacob. Mabilis na inusala ng dasal ni Jacob ang uwang. Itinali ang buhok na nakuha sa binti nito. Matapos ay pinalipad ang alaga.
Tapos, anong gagawin natin dito kuya? Mag-aantay tayo. At habang ginagawa natin yon, balikan muna natin si tatay. Iiwanan ko na lang ang buho dahil dito din babalik yung alaga ko maya-maya lang. Wika ni Jacob. Pagpasok ng tahanan, sakto namang tapos na sa panggagamot si Mang Sensyo. Nagawa nitong pagalingin ng pasyente, ngunit hindi natunton ang may gawa. Ano nang nangyari doon sa hinahabol nyo? Ang buong akala ko mahuhuli nyo na. Pero, ay nako. Tanong na matanda habang nakatitig kay Anghel. Pasensya na po tiyo. Hindi ko po sinasadyang matamaan pati si Manong Jacob Tugon ni Anghel habang kumakamot sa batok. Tama naman sana ang intensyon mo. Ang mali nga lang, ang dasal na ginamit mo. Hindi mo magagawang hulihin ang isang mambabarang gamit ang dasal panggapos. Lalo na kung may kasama ito. Tingnan mo ang nangyari. Nadamay si Manong Jacob mo. Piliin mong mabuti ang gagamitin mo. Opo, pasensya na po ulit tiyo Wika ni Anghel. Matapos ang panggagamot ay nag-aya ng umuwi ang matanda. Ngunit nagpaiwan si Jacob. Alam ni Anghel ang dahilan nito. Kaya naman pinili ng binatang samahan ang pinsan. Tiyo, sasamahan ko na lang po muna si Manong Jacob Wika ng binata. Pumayag naman si Mang Sensyo. Pagkaalis ng matanda ay muli nilang binalikan ng lugar kung saan iniwan ni Jacob ang buho. Pagkarating sa lugar, nakita nila ang uwang na nakadapo sa buho. Dali-daling kinuha ni Jacob ang uwang. Ngayon, maganda ka. Ito ang unang beses nating makikipagtoo sa mambabarang. Kailangan ko ang kooperasyon mo. Tandaan mo lang yung mga itinuro ko sa'yo Tugon ni Jacob. Matapos hipa ng mga dasal, muli niya itong pinalipad at sinundan. Napadpad ang uwang sa masukal na bahagi ng baryo. Pumasok sa nag-iisang tahanan malapit sa sapa. Yan na ba yung bahay ng lalaki, Manong? Tanong ng binata. Oo, kaya maghanda ka na. Papasukin na natin ang bahay na yan. Tugon ni Jacob. Marahan itong naglakad papunta sa kubo. Biglang sinipa ang pinto. Napasigaw naman ang mga nasa loob ng tahanan. Hinila ni Jacob ang isa sa mga ito. Nakita ni Anghel na yon yung lalaking hinahabol nila kanina. Itinulak ito palabas ni Jacob at kinuha naman ni Anghel ang pagkakataong yon upang igapos ang kalaban gamit ang kakayanan niya. Magaling, Anghel. Ngayon manood ka kung paano kung papatayin ng isang mambabarang. Wika ni Jacob. Sabay labas ng patalim. Ngunit hindi nito naituloy ang kanyang gagawin. Dahil narinig nitong sumigaw si Mang Sensyo. Itigil mo yan, Jacob. Sinasabi ko na nga bang ito ang balak mong gawin? Ni hindi ka man lang nagtanong sa akin. Kumilos ka na naman ang hindi ko nalalaman. Wika ng matanda. Umatras si Jacob at binaba ang sandata. Tay, mambabarang po ang taong ito. At siya po yung dahilan ng pagkakasakit ng pasyente niyo. Tugon ni Jacob. Oo, tama ka. Mambabarang din ako.
At ako ang gumamot sa pasyenteng yon. May malalim na dahilan kung bakit siya tinaniman ng sumpa ng mambabarang na ito. At yon ang gusto kong alamin. Muling wika ni Mang Sensyo. Matapos ay tinanong nito ang lalaki. Maayos naman itong nakipag-usap sa kanya. Sinabi sa matanda ang dahilan kung bakit niya binarang ang pasyenteng ito. Matapos ang usapang yon, nagpasya si Mang Sensyo na palampasin ang ginawa nito. Dahil kasalanan din pala ng pasyente ang lahat. Sa ngayon, papalampasin ko ang ginawa mo. Dahil kasalanan ng pasyente. Ngunit ayokong malalaman na inulit mo pa ito. Hindi mo dapat ginagamit ang kakayanang yan para manakit. Wika ni Mang Sensyo. Matapos makipag-usap ay umalis na ang tatlo. Ngunit hindi pa man nakakalayo sa lugar. Biglang sinugod ng isa sa mga kasamahan ng lalaki si Mang Sensyo. Mabuti na lamang at napalingon si Anghel. At nagawa nitong pigilan ang pagtama ng itak ng kalaban. Binigyan na kayo ng pagkakataon. Pero pinili nyo pa ding lumaban. Kaya ngayon, matitikman nyo ang pinakamasakit na kamatayan. Unti-unting mapupunit ang balat at kalamnan nyo. At sasabog sa lupa ang inyong lamang loob. Wika ng binata. Matapos itong sabihin, biglang napaatras ang lalaki. Napasigaw. Lalo na nang makita nitong unti-unting nagkakaroon ng sugat ang palad. Hanggang sa kumalat ito sa buong katawan. Biglang sumabog ang katawan nito na parang bomba. At kagaya ng sinabi ni Anghel, nagkalat sa lupa ang lamang loob ng taong yun. Nagsigawan na din ang mga naiwan sa loob ng tahanan. Dahil maging ang mga ito, nadamay sa sumpang binitawan ni Anghel. Hindi nakapagsalita si Mang Sensyo dahil nakita nito kung gaano kalakas ang taglay na kapangyarihan ng salita ni Anghel. Bilisan niyo, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Jacob, sunugin mo ang kubong yan. Utos ni Mang Sensyo. Dali-dali namang kinuha ng binata ang nakasinding sulo sa loob ng tahanan. Inihagis ito sa sahig na kawayan. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa tuluyan ng natupok ang buong kubo. Pagkarating sa tahanan, kinausap ni Mang Sensyo ang dalawa. Nakita niyo kung ano ang kayang gawin ni Anghel. Ito ang palagi kong sinasabi sa iyo, Jacob. Hindi ko gustong kumikilos kayo nang hindi ko alam. Paano na lang kung wala ako doon? Hindi lang ang mga mambabarang ang maaaring mapahamak, kundi ang lahat ng mga elementong nakarinig ng binitawang sumpa ni Anghel. Wika ng matanda. Ngayon, naiintindihan ko na po, tay. Alam ko na po kung bakit hindi dapat basta-bastang magbitaw ng sumpa si Anghel. Dahil nagkakatotoo kaagad ang mga ito. Tugon ni Jacob. Huwag niyo na pong pagalitan si Manong Jacob, tiyo. Sinadya ko pong gawin yon. At hindi po dahil sa galit. Nakita ko pong binigyan niyo ng pagkakataon yung mga mambabarang Pero pinili pa din nila ang mamatay. Kaya ibinigay ko po sa kanila ang nararapat na kaparusahan. Kontrolado ko na po ang kakayanan ko. At alam ko na kung kailan gagamitin. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala, tiyo. Kahit na Anghel, hindi mo alam ang takbo ng isip ng mga tao. Sa oras na malaman nilang may taglay kang ganyang kapangyarihan, mauulit lang ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Wika ni Mang Sensyo.
bagay na nauunawaan naman ni Anghel. Kaya pinili na lang nitong pigilan ang sarili. Ipinagpatuloy ng binata ang panggagamot kasama ang tiyuhin. Dito rin nakita ni Mang Sensyo ang kabutihang taglay ng kakayanan ni Anghel. Ito ay nang minsang dalhin sa kanilang tahanan ang isang lalaking halos patay na. Butot balat lamang ito. Hindi na makapagsalita. Inilahad ng asawa ng pasyente ang nangyari. Napag-alaman ni Anghel na manlalason ang may kagagawan. Nakita din ito ang dalawang maliliit na paslit na naging dahilan ng binata para muling gamitin ang kakayanan. Huwag na po kayong mag-alala. Simula sa araw na to, unti-unting manunumbalik ang lakas ng asawa ninyo. Muli siyang makakalakad at magagawa mga bagay na ginagawa niya dati. Wika ni Anghel. Matapos yon, hinawakan nito ang kamay ng pasyente. Dahil gabi na ng mga sandaling yon, hindi na pinauwi ni Mang Sensyo ang mga ito. At kinabukasan, laking gulat na matanda dahil nakakapaglakad na ang pasyente ni Anghel. Bagaman hindi nagsasalita, napahanga ang matanda sa ginawa ng pamangkin. At dahil sa kaganapang yon, lumaganap sa lahat ang kakayanang manggamot ng binata. Dumagsa ang tao sa kanilang tahanan. Hindi naman ito magawang tanggihan ni Mang Sensyo dahil sa sinumpaang tungkulin bilang manggagamot. Dahil sa biglaang pagsikat ni Anghel, marami din ang nainggit. Ang ilan ay sinubukan pang siraan ang binata. Umabot pa sa puntong nakakatanggap sila ng mga banta sa ilang manggagamot dahil naaapektuhan na ang hanap buhay ng mga ito. Inako, mukhang marami tayong nasasagasa-ang manggagamot mula sa ibang bayan ha. Heto, at nakatanggap na naman ako ng sulat. Pagbabanta ito sa buhay mo, Anghel. Kaya mag-iingat ka, lalo na sa pag-alis ng mag-isa. Wika ni Mang Sensyo. Alam ko naman po yun, tiyo. Kaya nga mas pipiliin ko na lang na manatili dito sa bahay. Kahit alam kong kaya ko namang protektahan ang sarili ko. Tugon ng binata. Ngunit kahit anong gawin itong pag-iwas, maging sa tahanan ni Mang Sensyo, dinalaw pa sila ng mga manggagamot na malaki ang inggit kay Anghel. Nang minsang abala sa panggagamot ang binata, biglang dumating ang isang matanda. Pinahinto nito ang ginagawa ng binata. Nagsalita sa harap ng napakaraming taong nag-aantay. Patuloy niyo pa ding tinatangkilik ang gawain ng binatang ito. Kahit alam niyo na may sa demonyo ang kanyang kapangyarihan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit mabilis gumagaling ang kanyang pasyente? Yon ay dahil inaalay ng binatang ito ang kapiraso ng kaluluwa niyo sa demonyo. Wika ng matandang lalaki. Biglang napatayo si Mang Sensyo sa sinabi ng matanda. Nakatitig lang ito kay Anghel habang pinakikiramdaman ang magiging kilos ng pamangkin. Nanatiling kalmado si Anghel sa kabila ng mga kasinungalingan ng matanda. Pinili pa din itong makipag-usap ng maayos. Hanggat maaari po, iwasan niyo ang maling impormasyon. Hindi totoo yung sinasabi niyo. At kaya kong patunayan yon. Kaya pakiusap lang ho. Umalis na kayo bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Wika ni Anghel. Abat, pinagbabantaan mo ba ako, bata?
Kaya ko ding patunayan ang sinasabi ko. At kung gusto mong magkasubukan tayo ngayon, walang problema. Handa akong harapin ka. Dahil isa sa mga katungkulan ko ay ang puksain ng mga demonyong naggalat sa ibabaw ng lupa. Tugon ng matanda. Sa pagkakataong yun, si Mang Sensyo na mismo ang sumagot. Sumusobra ka na, Karyo. Wala nang katuturan ng mga sinasabi mo. Kaya umalis ka na lang dito. Wika ng matanda. Ngunit tinawanan lang ito ni Mang Karyo. Alam ko din namang kakampihan mo ang pamangkin mo. Patunay lang na isa ka din sa mga taong sumasamba sa demonyo. Huwag mong ikaila na isa kang mambabarag. Dahil lalo mo lang papatunayan sa lahat na isa kang sinungaling. Tugon ng matanda. Hindi ko kinakailang kakayanan ko. At para sa kaalaman mo, pambabarang ang ginagamit kong paraan para manggamot. Ngayon, kung tapos ka na sa mga paratang mo, makakaalis ka na at marami pang taong nag-aantay. Muling wika ng matanda. Ngunit sadyang ayaw magpaawat ni Mang Karyo. Kung ano-ano na ang pinagsasasabi, na tila ba inuudyokan si Anghel na ilabas ang totoong kakayanan. Nakikiusap po ako sa huling pagkakataon. Itigil na ninyo ito dahil wala din kayong mapapala. Wika ng binata. Paano kung ayoko? Ano gagawin mo? Tanong na matanda. Kung hindi ka pa din titigil sa paninira mo sa akin, pasensyahan na lang po tayo ha. Dahil hindi mo magugustuhan ang susunod kong sasabihin. Tugon ni Anghel. Anghel, pigilan mo ang sarili mo. Hindi ito ang panahon para gamitin mo ang mapaminsala mong kakayanan. Maraming taong makakakita. Wika ni Mang Sensyo. Alam ko naman po yun, tiyo. Huwag po kayong mag-alala. Ako nang bahala sa isang to. Mang Karyo, hindi ba't pinagmamalaki niyong mahusay kayong manggagamot? At may sa demonyo ang kapangyarihan ko? Bakit hindi mo kaya subukang alisin sa akin? Paghamon ng binata, biglang natigilan ang matanda. Dahil alam nitong hindi niya magagawang talunin ang binata. Aba, hindi ka ba nahihiya? Hahamunin mo ang mas matanda sa'yo. Tugon ni Mang Karyo. Kayo ang pumunta dito upang guluhin ang aming ginagawang panggagamot. Ngayon sasabihin mo sa akin kung sino ang naghahamon? Wika ni Anghel. Dahil maraming taong nakikinig at ayaw mapahiya ng matanda, tinanggap nito ang hamon ng binata. O sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Huwag mo lang akong sisisihin sa mga mangyayari. Maaari mong ikamatay ang gagawin ko. Tugon ng matanda. Wag po kayong mag-alala, Mang Karyo. Dahil hindi ako natatakot mamatay kung sakasakali man. Wika ni Anghel. Naupo ito at hinayaang magsimula ang matanda sa pagtanggal ng kakayanan ng binata. Nagumpisa ito sa pag-uusal ng mga dasal. At doon pa lamang, naramdaman na ng matanda ang kakaibang lakas ng binata. Ano, Mang Karyo? Mukhang aabutin tayo ng siyam-siyam dito . Kaya mo pa ba? Tanong ni Anghel. Marahimik ka. Nga pala, Manong,
Nakalimutan kong sabihin sa inyo na sa oras na hindi nyo matanggal ang kakayanan ko, may mangyayaring hindi maganda sa inyo. Hindi ko na lang ho sasabihin ha. Kayo na lang po mismo ang tumuklas. Kaya kung ako sa'yo, pagbubutihan ko kung anong gagawin ko. Pangaasar ng binata. Hanggang sa mapagtanto ni Mang Karyo na wala na itong magagawa pa. Kaya naman bumunot ito ng patalim at inambahan ng saksak si Anghel. Sinasabi ko na nga bang huwad kayong manggagamot eh. At dahil pinagbantaan niyo ang buhay ko, hindi ko kayo palalampasin. Yang kamay niyong may hawak ng kutsilyo, unti-unting kakainin ng mga uod at ang buong katawan niyo matutuyo na parang balat ng kahoy. Sa oras na malapatan ng tubig, makakaramdam kayo ng matinding hapde at sa tuwing kikilos kayo, magbibitak-bitak ito. Wika ng binata. Dahan-dahan, naramdaman ni Mang Karyo ang pananakit sa kanyang kamay. Maging ang balat sa kanyang tiyan, unti-unti na ding natutuyo, kagaya ng sinabi ni Anghel. Nakita ito ng mga tao, ngunit hindi nila narinig ang mga sinabi ni Anghel. Kaya inakala nilang gawa din ito ni Mang Karyo para sirain ng gusto si Anghel. Sinubukan pang tumakbo ng matanda, ngunit hindi na din ito nakalayo. Tuluyang binawian ng buhay si Mang Karyo sa mismong bakuran ni Mang Senyo. Ay nako, hayang kasi, hindi nakikinig. Wala nang ibang inisip kundi ang sariling kapakanan at kung paano silang magkakapera sa pamamagitan ng panloloko sa kapwa. O siya, ipagpabukas na ninyo ang panggagamot. Ihatid ninyo ang bangkay na matandang yan sa kanyang pamilya. Wika ni Mang Sensyo. Sinunod ng dalawang binata ang utos na matanda. Kagaya ng inaasahan, hindi naging maganda ang pagsalubong sa kanila ng pamilya ni Mang Karyo. Mga walang hiya kayo. Talagang mga lahi kayo ng demonyo. Pinatay nyo ang tatay ko at sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo ito. Antayin nyo lang na mailibing namin si tatay at magsisimula ang kalbaryong hinahanap nyo. Wika ng anak nito na si Totong. Matapos makipag-usap, umuwi na ang dalawa at binalita ang sinabi ng anak ni Mang Karyo. Normal lang na reaksyon ng kanyang mga kaanak ang magalit. Kailangan nating paghandaan ang gagawin nilang pagganti. Wika ni Mang Sensyo. Handa naman po ako sa gagawin nila eh. Wala naman po tayong ginawang mali. Kasalanan din naman ng matandang yun ang lahat eh. Tugon ni Anghel. Ang masama nito, hindi natin alam ang kanilang gagawin. Kaya Anghel, hanggat maaari, huwag ka munang magpapakita sa maraming tao. Mungkahi ni Jacob. Matagal na ako nagtatago sa mga tao, kuya. Dahil sa takot na makasakit. Siguro naman, oras na para sila naman na matakot sa akin. Tama na yung pagpipigil. Wika ng binata. Hindi na nagawang magsalita ni Mang Sensyo dahil alam niyang tama ang binata. Matagal nitong pinigilan ang sariling gumanti sa lahat ng masasakit na ginawa sa kanya ng mga tao noong kabataan niya. Makalipas ang ilang araw, tinupad ng pamilya ni Mang Karyo ang sinabi. Hindi tumanggap ng pasyente si Mang Sensyo dahil na din sa banta ng panganib. Nabalitaan ng matanda na kakatapos lamang ilibing ni Mang Karyo at nagtipon ang mga kaanak nito.
Maghanda na kayong dalawa. Papunta na dito ang angka ni Karyo. Talagang hindi sila titigil. Hanggat hindi ka napapatay, Anghel. Wika ni Mang Sensyo. Kung balak nilang saktan ako, di ngayon pa lang, bawasan na natin ang bilang nila. Tugon ng binata. Naglakad ito palabas ng tahanan para salubungin ang puwersa ng mga kaanak ni Mang Karyo sa pangunguna ng anak nitong si Totong. Nang masipat ng binata ang pangkat, kagad itong nagbitaw ng salita. Isa-isa kayong babagsak, makakatulog, at sa pagising ninyo, mabubura na ang lahat ng mga alaala nyo. Wika ng binata. Isa-isang natumba ang mga kaanak ni Karyo, maliban sa anak nitong si Totong. Talagang ang may sa demonyo ka. Kagaya ng sinasabi nila. Pero pasensya na dahil hindi ako kasing hina ng tatay ko. Sigaw ni Totong. Sabay bunot ng itak. Sinalubong naman ito ni Jacob. Sandali lang, Totong. Hindi ka dapat magpadala sa galit mo. Isipin mo kung ano ang ginagawa ng tatay mo at kung bakit humantong tayo sa ganito. Wika ni Jacob. Hindi ako magkakaganito kung hindi nyo pinatay ang tatay ko. Kaya wala kayong karapatang pagsabihan ako ng dapat kong gawin. Iisa lang ang nasa isip ko ngayon. At yon ang maipaghiganti ang kamatayan niya. Tugon ni Totong. Sabay tulak kay Jacob. Nagulat naman ang binata dahil hindi nito inaasahan ang lakas na taglay ng kalaban. Huwag kang magpapahuli sa kanya, Anghel. Hindi mo kakayanin ang pisikal na atake niya. Masyado siyang malakas para sa'yo. Wika ni Jacob. Ngunit lingid sa kalaman nitong napaghandaan ni Anghel ang gagawin ni Totong. Ginamit nito ang sariling kakayanan upang palakasin ang katawan at pataasin ang antas ng pisikal na atake. Bagay na minsan ay hindi inakala ni Mang Sensyo na magagawa ng binata. Sinalubong ni Anghel ang mga suntok ni Totong. Nakipaglaban ito gamit ang pisikal na lakas. Halos pantay lang ang kakayanan ng dalawa. Nagagawang makipagsabayan ni Anghel sa lakas ni Totong. Ngunit may limitasyon ang ginawa nito. Kailangan niyang tapusin ang laban sa loob lamang ng 15 minuto. Dahil kung hindi, maaaring mapatay siya ni Totong. Ramdam ni Anghel ang galit ng katunggali sa bawat pag-atake nito. Kaya namang gumawa ng paraan ng binata para kahit papano magkaroon siya ng lamang sa labanan. Hinawakan ito sa kamay si Totong at nagsalita. Mabubura ang galit sa puso mo at mapapalitan ito ng pag-unawa. Wika ni Anghel. Biglang tumigil sa pag-atake si Totong. Umatras palayo sa binata. Si tatay ang isa sa mga taong tinitingala ko at iniidolo. Pero hindi niya naisip yon. Naging mapagmataas si tatay. Simula nang makilala siya bilang manggagamot, nakaramdam siya ng inggit na mga panahong unti-unti kang nakikilala ng lahat. At siya naman, dahan-dahang nakakalimutan. Pagpapaliwanag ni Totong. Napaupo na lamang ito sa lupa habang umiiyak. Hindi kita masisisi sa mga nararamdaman mo ngayon. Kung ako ang nasa katayuan mo, yan din ang gagawin ko. Tugon ni Anghel. Tumayo si Totong at naglakad palayo. Napagtanto nito ang pagkakamaling nagawa ng ama. Laking pasasalamat ni Mang Sensyo
dahil walang namatay ng araw na yon. Kinabukasan, bumalik si Totong upang humingi ng kapatawaran sa ginawa nito. Pasensya na kayo sa naging asal ko. Nadala lang ako na matinding galit. Kaya hindi ko naunawaan ang pagkakamali ni tatay. Wika ni Totong. Nauunawaan ko, Totong. Mahusay na manggagamot ang iyong angkan. Bakit hindi na lang tayo magtulungan sa halip na magsiraan? Tugon ni Mang Senyo. Yan din po yung isa sa mga pakay ko. Nais ko makipag-isa sa inyong layunin. Ayoko matulad kay tatay na ginagamit ang kakayanan para sa salapi. Muling wika nito. Ito ang naging simula ng isang magandang samahan. Itinago ng angka ni Totong ang nangyari habang nakikipagtulungan kay Mang Senyo. Mas lalong lumawak ang kanilang saklaw. Nagawa na din nilang makapaglakbay sa iba't ibang lugar sa bansa. Maniwala man kayo sa hindi, nakarating pa sa Roma ang gawain ni Anghel. Itinuring na lehitimong himala ang kakayanan ng binata dahil na din sa mga pagpapatunay ng mga taong natulungan nito. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang katawan ni Anghel. Walang nakakaalam ng totoong pangyayari sa biglaan nitong pagkamatay. Sa isip-isip ni Jacob, ginawa yun ng binata upang tuluyan ng putulin sa kanyang henerasyon ang malasumpang kapangyarihan. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataong magkaanak si Anghel. Bagay na pinasalamatan naman ni Mang Senyo dahil kung nagkataon, isa na namang paslit na kagaya sa ama ang aalagaan. Hindi man naging malinaw ang totoong dahilan ng kamatayan ni Anghel. Malakas ang kutob ni Jacob na ginamit ng binata ang sariling kakayanan para tuluyan ng makapagpahinga. Sa kasalukuyan, wala nang ibang nakakaalam ng kakayanan ni Anghel. Bukod tangi ito sa lahat ng mga abilidad na makukuha ng isang tao mula sa mutya o hindi naman sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Lumipas ang marami pang taon. Tuluyan ng nakalimutan ang tungkol kay Anghel. Minabuti na lamang ng mga magulang ng binata na ganon dahil hindi naging magandang alaala para sa kanila ang naging karanasan ng anak. Kung nakita mo lang ang pagbabago sa buhay ng anak mo, alamang hindi mo sisisihin ang iyong sarili, Elias. Kung nasan man si Anghel ngayon, paniguradong masaya siya. Wika ni Mang Senyo. Nakakalungkot lang dahil tayo pang mga magulang niya ang mauunang ilibing. Bakit parang baliktad naman yata ang nangyayari ngayon? Tanong ni Mang Elias. Oo, may mga bagay na hindi mo inaasahang maganap. Ngunit kagaya ng sinabi ng lahat, ang bawat kaganapan sa buhay nating mga tao ay may dahilan at alam kong alam mo din yon. Tugon ni Mang Senyo. Nang mga sandaling yon, nakatayo sila sa puntod ni Anghel habang sinasariwa ang mga panahong kasama nila ito sa tahanan. Maging si Jacob, hindi makapaniwalang magtatapos ang buhay ni Anghel nang ganun-ganun lang. Kung nasan ka man ngayon, Anghel, huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko pababayaan si tatay. Mamahinga ka na, pinsan. Pasensya ka na, ha? Kung ngayon ko lang naisipang dumalaw. Wika ni Jacob. Sabay lapag ng dala nitong kakanin at mangkok na punong-puno ng ginataang suso.
Yun na ang huling beses na nagpunta si Jacob sa lugar. Dahil lumipat na ng tirahan sa syudad ang mag-ama. Samantalang si Mang Elias naman at Aling Marta nagpaiwan sa lugar para maipagpatuloy ang kanilang adhikaing makatulong sa iba. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.